mga kababayan, mainit ho ang usapin ngayon sa politika pero mas lalong pinainit nang maglabas ng mabigat na alegasyon itong si Atty. Baligod na di umano'y nagkaroon ng meeting ang mga kinatawan ng ICC sa bahay mismo netong si Boying Remula. Nakakagulat, di ba mga kababayan? Pero hindi ho imposible yan. Dahil si Boying ho aso din ng administrasyon gaya ni Trililing. Mga kababayan, sa totoo lang, hindi dapat natin minamaliit ang naging pahayag nito nga si Atty. Baligod. Bakit? Hindi ho kasi ordinaryong tao, hindi ho siya ordinaryong tao lang na basta lang nagsalita. Isa siyang abogado na alam ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Kaya kung maglalabas siya ng ganitong klaseng alegasyon, na may naganap na umanong meeting ang kinatawan ng ICC sa bahay mismo nito nga si Boying, hindi ho dapat natin baliwalain at ituring na simpleng ingay lang ng politika, mga kababayan. Bago tayo rumiyak na dyan kay Atty. Baligod, mga kababayan, papasadahan muna natin itong naging interview dito kay Atty. Sal Panelo na kung saan, mga kababayan, ay inhayag niya na hindi raw siya na-disappoint dito sa ginawa defense kahapon neto nga si Atty. Kaufman. Malinaw ho na may kumpiyansa raw ang kampo ng depensa sa kanilang kinatawan sa harap ng ICC. Para sa akin, mga kababayan, napakahalagang punto ito, no? Ang ICC kasi ay isang international tribunal, hindi ito basta-basta korte lamang. Ang pagharap doon ay nangangailangan ng mataas na antas ng legal expertise, strategy at composure. Kung mismong si Panelo, mga kababayan, na isang veteranong abogado at dating legal counsel netong si Tatay Digong ay nagsabing hindi ho siya nadismaya sa naging performance netong si Atty. Kaufman, ibig sabihin lang yan, mga kababayan, may nakita siyang matibay at maayos na paghawak sa argumento ng depensa. Mga kababayan, hindi lang ito simpleng papuri, no? Dito kay Atty. Kaufman. Isa itong indikasyon na handa ang depensa na harapin ang mga alegasyon at hindi basta-basta uurong sa presyo ng international scrutiny. Kaya naman, mga kababayan, bago tayo rumiakta kay Atty. Baligod, narito ho ang interview kay Atty. Sal. Pero bago yan, mga kababayan, isang like, share, subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Blended defense. Sorry. The defense has made a thorough research and has presented it beautifully. Do you agree that the media is focused on the salacious comments? Yes. Sorry to say. Yeah. Attorney, were you happy that Attorney Nicholas Kaufman brought up statements pertaining about jurisdiction issue? Yes, of course. So far, you are very happy with the presentation inside. He did not disappoint me. Sir, ano yung striking na ginawa ho kanina ni Kaufman? Well, there is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document, circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. Opo. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Kaufman was saying, you're presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Pero that's contrary to what the prosecution has presented earlier. I mean, in the previous days po, Attorney. Yes, kasi nga they're saying na yung circular na yon says na that is the command. The word neutralize means kill them. Opo, opo. Attorney, sinabi po ni Attorney Kaufman na walang sapat ebidensya, there's no sufficient grounds. There's what? Yeah. No sufficient grounds. Okay.
Now, na-interview po natin kami kanina ni si Father Bert Alejo na Yes. siya po yung alam natin kumupkop sa ilan sa mga witnesses at sinabi po niya na nangyari yon at meron silang insider witness. So, what can you say about this? Yung bilang patotoo, although he's there as an observer, Father Bert Alejo, About sinabi po niya na totoong nangyari yon kasi sila mismo ang tumanggap ng order from may witness sila? yung sinasabi pong insider witness na ano. Eh bakit di sinight na prosecution? Kung totoo yan. That should have been cited with the prosecution that it has a witness who will testify directly that the president ordered him or her to effect Karamihan po the killing. So most of the, yun na nga, Attorney Kaufman has cited mostly yung sa prosecution, puro speeches lang yung kanilang, the speeches of former President Duterte. Plus yung circular, yun nga ang inaano na, yung speech tapos yung circular parang 1 plus 1 equals 2. Eh, pero lumalabas ngayon, the very document itself destroys your cause. What is your comment also doon sa pagbanat ni Kaufman na tungkol sa crime against humanity allegation laban kay Duterte, saying na hindi naman buong civilian population ang tinarget? Well, that's naman? very true. Yeah. It's not the entire. Can you imagine 100, how many? 110 million Filipinos? If you will follow the prosecution's theory, Mr. Duterte, when he declared war on drugs, he was targeting the entire population. As correctly pointed out by Attorney Kaufman, it was only limited to those perceived to be or suspected to be criminals. But sabi din po niya, napakaliit daw ng mga bilang ng mga napatay kumpara sa libo-libong mga lehitimong naaresto. But even if maliit yung bilang ng mga namatay, these are lives lost. That is not the number one. How will you explain that there are more than 100 policemen killed during police drug operation? More than 100 also, and the record will show that, have been seriously injured. If it is true that these people were killed senselessly, defenseless, how would you explain that? So, paano napatay itong mga pulis na ito? Paano ito nasugatan? Kung walang, according to the prosecution, never na naglaban. Eh talaga may mamamatay pag you're involved in a drug syndicate and you're addicted to it. Eh talaga may hindi ka susuko ng peacefully. Talagang lalaban at lalaban. Dinefine din po ni Kaufman yung salitang tokhang, means knock and clean. Totally legitimate police strategy. However, dun daw po sa citation ng prosecution, tokhang means criminal modus operandi. But these are two definition, two interpretation. So, parang meron po bang binigay doon si Kaufman na talagang magpapatunay na this is just a policy? As explained by Senator Bato when he was still Chief PNP, yun ang meaning na binigay niya. At yun ang pagkakaintindi naman ng lahat doon sa lugar nila. So, Attorney, in a nutshell, for the two sessions ngayong kanyang umaga at ngayong tanghali, kayo ho ba satisfied with the way Attorney? As I said, he did not disappoint me. He made a thorough research. Saka tanda yung sinasabi mo na may mga napatay. There's no question about may napatay. We're not questioning about na walang napatay. Ang sinasabi namin, this is a criminal case. Kung may napatay, you cannot just point to somebody like Duterte making an order through his speeches and tapos konektado na kagad sa pagpatay. You have to prove to us. Like for instance, the claim of 30,000 people being killed. Nasaan yun? Where are they? We have to know the names, the circumstances of their deaths, who killed them, what time, where, what day. Wala yun lahat eh. Pero isn't that in the stage of the case, hindi pa dapat pwedeng... Hindi, dapat, kaya ka nga confirmation of charges, you have to show substantial ground. Ay, wala nga eh.
lagi po kasi sinasabi na ipipresenta nila yung mga insider witnesses, gano'n, pag natuloy na po sa tuluyang paglilitis. Yun po ang sinasabi lagi ng prosecution. Substantial ground nga eh. Dapat pinipresenta na nila yun. Magandang tanghali po sa ating lahat. Naparito po kami sa Office of the Ombudsman para isumite ang kopya ng pinirmahan at notaryadong affidavit ng mga 18 na dating sundalo. At uulitin ko, 2 ang dating konektado sa Philippine Army at 16 ang dating Philippine Marines. Isinumite po namin sa Office of the Ombudsman dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan, hindi po pwede po sa DOJ, lalo nang hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Sir, sinong inirereklamo ninyo? Ano po yung reklamong inihain ninyo? O nirefer nyo lang ito para imbestigahan ng Ombudsman? Okay, nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangang ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang Ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Attorney, mga ilan po yung nakalagay doon sa ni-refer nyo dito na complaint para po dito sa na nakalagay dito sa affidavit? Oo. Okay, nakapangalan, bibigyan namin kayo ng kopya ng affidavit, no? In soft copy lang kasi medyo marami, no? Ilan doon ang mga senador parang 7 at ang mga congressmen ay 26, no? At maliban diyan, may mga ibang opisyal ng gobyerno katulad nung taga Bucor, taga Department of Agriculture, at sa ngayon, yun ang maalala ko. Noong ginawa ko kasi itong affidavit para sa kanila, base sa kanilang salaysay, ang nabanggit kasi nila, yan si Congresswoman De Lima, no? Inisa-isa. At I think mga 10 beses na ni-review nila, no? Every week, bumabalik ako sa kanila, binibigyan ko sila ng draft, etc. Ngayon, si Congresswoman Laila De Lima ay nakikita kasi na nakikipagpulong sa Unit Town 8 sa Polo Club Townhouse sa Forbes Park. At yung mga pumirma sa affidavit, sila kasi yung naghahanda ng pera, sila yung nagdadala, sila rin yung nagbabantay, no? At bago ang meeting, dinadala sa loob ng meeting place. At makikita nila na yung bitbit nilang mga bagahe na may pera, paglabas ng mga nagmi-meeting doon ay bitbit na rin nila ang kaparehong paper bag or maleta man yan. At isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Pero sa mga nababanggit na nasa listahan, tinatawag nila na sinungalingan, hindi totoo, at mayroon pa nagsasabi wala raw kredibilidad itong mga hawak ninyo ng 18 na to lahat, attorney. Normal po na yan ang sabihin ng mga naaakusahan.
Katulad din po noong PDAF scam noon, na ganyan din ang sinasabi ng mga mambabatas natin na peke, pineke ang pirma ko, walang kredibilidad sina Ben Harloy. Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Pero nababanggit si Ombudsman dun sa mga, may ganun ba na nababanggit si Ombudsman pagkatapos kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. 'Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sir, inirereklamo nyo rin si Ombudsman rin? Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? Na? Then Secretary Remulla cooperating with ICC. Anong prohibition? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, you, Undue damage ang nakakos niya by talking with the ICC? well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. 'Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento diyan. Sir, may nagpopondo raw sa inyo. Pero daw nasa likod ninyo, kaya kayo kumikilos ito. Ano po sagot nyo rito, attorney? Katulad ng sasabihin ko kanina pa, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano na may nagpondo sa akin. Pwede rin namang ilabas nila yung ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, they can inspect it, anything. No? Welcome tayo dyan. Sir, yung pera ng Big Lacson na hindi daw yung amount parang hindi siya accurate kasi yung sinasabi doon sa national budget parang Ang sinasabi ni Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects kasi ang pinupunto lang niya yung flood control Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost diyan. Okay, at makikita nyo naman, kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng Customs ay kinuha daw ng ating presidente, no? So maraming pwedeng panggalingan. Halimbawa, yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico, no? Hindi naman yun galing sa flood control. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion ang flood control fund, 1.3 trillion. Kung makita nyo yung sa PDAF scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil
3 hanggang 4 na beses ang mga dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park 3 to 4 times a week at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery. At Last question na. Pag-complete na lang, sir, may pera. Pera to ni Zaldico Yan. na pinambabayad Yes. ng mga politiko para Yes, galing anong gagawin? hindi ko po alam. Walang sinasabi. Allegation. Kasi di ba, sir, sabi nyo, pera ni Zaldico, ginagawang bribe sa mga public officials, para saan? Wala po kaming sinasabing bribery ha. Ang sinasabi ng affidavit nila ay nagbibigay ng pera si Zaldico sa mga government official na ito. Kaya pag makikita po ninyo yung referral ko sa ombudsman, there is a possible violation of RA 3019 at saka 6713. At ang klaro na sinabi ko, maaaring makita rin ng ombudsman kung mag-imbestiga later na pwedeng may violation sa malversation at saka bribery. Bakit sila bibigyan ni Zaldico ng Yun po ang lalabas sa investigasyon. Attorney, anong naging vetting process natin para din sa mga statement? Ilang buwan? Ano yung mga naging challenge? Okay, may mga kinausap akong ibang kasamahan nila na sa ngayon ay yung iba ayaw nilang lumabas, no? At nagbigay pa nga sila ng mga litrato maliban sa binigay sa akin ng mga 18 na ito, ay may iba pa silang ibinigay sa akin na pati dokumento. No? Yun ang vetting process na ginawa ko. At nag-umpisang makausap ko sila October pa lamang, no? So November, December, January lamang po sila nag-decide na gusto nilang ilabas ang kanilang nalalaman dahil po sa isang insidente na dinamdam nilang lahat. Meron silang isang kasamahan na namatay ang kanyang apo sa ospital, 2 years old. Dahil walang maibigay na gamot yung hospital sa apo niya. At namuni-muni niya na ang dahilan na walang pondo ang ating mga ospital ay dahil nga ninanakaw ang pondo. Sir, sabi niyo po nung press ko na magkakaroon kayo ng mga paglalatag ng mga ebidensya bukod dun sa pictures tsaka sa statement ng mga marino. Ano po yung bagong ebidensya na inilatag niya sa referral po ngayong umaga? Okay, itong nasa affidavit kasi nila, ang tinatawag namin dyan ay allegation of ultimate facts, no? Ultimate facts. Pagdating po ng investigasyon ay doon lalabas yung mga specifics, yung mga details, yung mga detalye.